Nahuli ko ang biyenan ko na suot ang panty ko na binili ko sa bench at bilang abogada, hindi ko siya dinimanda. Hi, I'm Venture. Call me Peach, 35 years old. 4 months pa lang kaming married ng asawa kong si Alvin. Isa siyang ambulance driver. Madalas naka-duty ng 24 hours. Nakatira kami sa bahay ng parents niya dahil hindi pa tapos ang bahay na pinapagawa namin. Yung mother-in-law ko, mukhang principal ng Catholic school. Laging naka-duster at seryoso ang mukha. Hindi kami close pero hindi rin naman kami magkaaway. Dahil lagi akong overtime sa work, halos tulog na siya pag uwi ko. Nilalak namin ni Alvin ang kwarto namin for personal space and basic boundary. Last Monday, maaga akong umuwi galing work dahil masama ang pakiramdam ko. Migraine. Pagdating ko sa bahay, wala si Alvin at wala rin si father-in-law. Tahimik ang buong bahay pero may narinig akong kalabog sa taas. Umakyat ako at narinig kong galing sa kwarto namin ang tunog. Nakapag-prepare na sana ako ng possible scenario sa utak ko if magnanakaw or pusa lang. Pero nung sumilip ako sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita ko ang mother-in-law ko, nakatayo sa harap ng salamin. Suot ang dress ko, nakakabili ko lang sa SM. Nakita ko rin na nasa balikat niya ang Louis Vuitton bag ko. Inangat niya konti yung dress at nakita kong suot niya ang panty ko from bench. Yung bra ko na nasa kama, buti na lang hindi kami magka-size. Hindi ako makapagsalita sa nakita ko. Bilang abogada, trained ako mag-observe bago mag-react. Pero aminado ako, nanlamig ako. Hindi dahil sa dress, hindi dahil sa bag, kundi dahil sa underwear. Hindi ko siya sinita agad dahil awkward sa kanya yun. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan, lumabas ng bahay. Binuksan ko ulit yung main door sa bahay namin na medyo malakas para marinig niya na may taong pumasok na sa bahay. Dumiretso muna ako sa kusina, kunwari iinom ng tubig para may time siyang magpalit ng damit. Pagbaba niya, naka-duster na siya at medyo hingal na may pawis. Nakita niya ako sa kusina. Ang aga mo ata umuwi ngayon. Simpleng salita lang pero halata ang kaba. Uminom lang ako ng tubig. Hindi ako nagsalita pero tumatak sa isip ko yung nakita ko. I know naman na galing sila sa poor family kaya siguro gusto niya lang matry yung mga gamit ko. Hindi ko sinabi sa asawa ko tungkol doon. Bakit? Una, mama pa rin niya yun. Pangalawa, walang mangyayaring maganda sa confrontation na puno ng emosyon. Ang ginawa ko lang, bumili ako ng 2 dozen na panty sa bench at isang Gucci bag online. Sakto, anniversary nila ng father-in-law ko nung linggo. Inabot ko sa kanya sa harap ng dining table. Ma, para sa inyo po. Deserve niyo po yan. Nag-smile lang siya na tinitigan ako. Wala naman mawawala sa akin kung bibigyan ko siya ng gift na alam kong matutuwa siya. After that day, medyo nagbago siya sa pakikitungo sa akin. Pag umuuwi na ako galing hearing, may special food sa mesa. Hindi yung usual ulam na makikita araw-araw. Sabi niya, para sa'yo, nag-bake ako ng merienda mo pang midnight snacks. Hindi man niya ako niyakap pero yung pagbabago at mas pure na love ang nararamdaman ko ngayon. Minsan pala, hindi confrontation ang kailangan. Regaluhan mo lang ng panty galing bench. Yung panty na sinuot niya noon, tinapon ko na. Ayoko din namang gamitin yon. Hindi dahil galit ako, kundi dahil may mga bagay na hindi na dapat ibalik. Hindi lahat ng mother-in-law kontrabida. Gusto lang din nilang maramdaman ulit na babae sila. At bilang abogada, alam ko kung kailan lalaban at kung kailan mananahimik.